Sa punto pong ito, makakapanayam natin ngayon si DILG Secretary Mar Rojas tungkol pa rin sa pagsuko at pagkakadetain ngayon ni Janet Lim Napoles sa Makati City Jail. Magandang umaga, Secretary Rojas. Si Maris Umali po ito. Magandang umaga sa iyo, Maris. Opo. Una po sa lahat, kumusta po ba ang unang gabi ni Janet Lim Napoles sa Makati City Jail? Well, nandun siya ngayon. Hindi ko masasabi kung kamusta, pero ang importante, nandun siya ngayon, no? At dahil nasa custody na siya ng batas, ay makakaguro tayo na mapipiga natin, mapipiga ng batas ang katotohanan mula sa kanya. Paano may mangyari sa kanya, may mangyari sa kay Janet Napoles, no? Kaya sinisiguro natin yung kaligtasan niya para nga masiguro din natin na haharap siya sa yung face the music, di ba? Haharap siya sa batas, haharap siya sa sakdal, at kung sakali na mag-guilty siya, ay mapapanagot siya. Secretary, how serious are the threats right now? Up to this point, no, na nakita naman natin na very tight yung security na ipinatutupad nyo dyan sa Makati City Jail. Well, Maris, no, sa dami ng maaaring nalalaman ni Janet Napoles, sa dami ng malalaking pangalan na natatawid dito, kailangan natin siguraduhin na hindi tayo masasalisihan o mauunahan ng mga maaaring may balak sa buhay niya. Kailangan masiguro nga natin na mapipiga natin mula sa kanya kung ano yung kanyang nalalaman. Maaari may mga maraming nanggigiit o nagagalit sa kanya dahil nga may mga record siya o may ebidensya siya o may hawak siya at kaugnay nitong scam na ito. We can't afford that we lose the chance to make her and others face the music. Opo, at nabanggit nyo nga po na talagang 24/7 ang tight security, pati visual contact, hindi po mawawala yan, Secretary? Oo, talagang may nakabantay para makasiguro tayo na walang mangyayari sa kanya. No? May pati yung magmamonitor ng kung blood pressure man, yung diabetes niya, kung ano. Kailangan maharap ni Janet Napoles ang pangingilatis at paghuhusga ng batas. So, hindi natin mapapapayagan na maunahan tayo ng kahit ano pa, whether it is accidental or deliberate. Importante na siya mismo haharap sa paglilitis na ito. Secretary, kagabi po nung ipinapasok, ito nga pong video na pinapakita natin, nung ipinapasok itong si Janet Napoles sa loob ng Makati City Jail, nakunan pa po siya na medyo bahagyang nakangiti. Kumusta na po ba si Ginang Napoles? Mas comfortable na po ba siya upon seeing the tight security that you are holding right now? Siyang nakita kagabi or kaninang madaling araw nung bago ako umalis doon at ayon sa kanyang doktor, chinek ko lang yung report ng kanyang doktor, yung doktor ng PNP, na stabilized yung kanyang diabetes at saka yung kanyang alta pressure. May kakulangan po sa gamot daw based on the latest report last night. Kumusta po ito? Hindi ko lang alam yung detalye, ay pinaubaya ko sa doktor at ayon naman sa kanila ay madali namang makapili dahil may mga butika naman malapit at kung ano man yung regular dose ng ini-injection natin yung may ini-injection dyan na ilang beses sa isang araw sa diabetes. Alright. Secretary, mawalang galang na rin po, at kasi marami lang pong pumupuna na imbis na sa ordinaryong selda, sa bakanting opisina nakadetain itong si Ginang Napoles. At maaari po bang malaman kung bakit po ito ginagawa at yung consideration, ano po ba yung basehan ng consideration for letting the husband stay with her the whole night? At mananatili ba itong ganito yung sitwasyon? Yung kanyang pagiging nasa opisina, no, ay kabahagi ito ng security precautions. No. 103 ang mga babaeng preso doon, dadalawa lang ang selda. Kung iwanan namin siya sa general population ng preso, kung may mangyari dyan, di pananagutan din namin, di ba? Pangalawa, hindi naman pwede na yung 100 na sa ngayon ay nasa 2 selda
ay ipilitin namin na yung isang daan na yun ay mapapasa isang selda lang para yung isang selda ay para kay Napoles. So, para hindi na mabulabog at hindi na magulo yung normal na pagpapatakbo nitong preso na ito, no? There's about 500 or 600 na preso dyan sa Makati City Jail. So, sa pagsisecure ng isang tao, ay minarapat na doon na lang siya sa isang opisina. Secretary, hindi naman po maituturing na preferential treatment yung pananatili naman ng asawa niya sa kanyang tabi the whole night at hanggang kailan mananatili yung asawa niya kasama siya, considering that the normal or the standard visiting hours is only from 1 to 5 and only the lawyer is allowed to visit anytime. Alamin ko kung ano yung detalye niya. Alright. Matanong ko na rin po, Secretary, no? Kasi kumbaga yung taong bayan medyo allergic na yan sa mga hospital arrest at alam naman natin yung sitwasyon nitong si Napoles. Meron siyang diabetes at kinailangan pa raw siyang i-oxygen na kagabi. Sinasabi nagpa-oxygen siya before siya ilipat. Paano kaya natin matutugunan yung mga ganito kung sakasakaling sasabihin ng kanyang kampo na baka kailangan siyang ilipat sa isang ospital at doon na muna siya manatili? Well, mga doktor makakapagsabi niyan, di ba, Maris? Hindi naman para sa akin magsabi. Ang doktor ang makakasabi. Kaya kagabi, bago ko siya inilipat sa Makati City Jail, ay pinatingnan ko siya sa doktor ng PNP. Hindi ko alam kung anong pangalan niya. Madaming wire na tinitingnan yung puso. ECG ba yun? ECG. At para masiguro na siya ay stabilized. No? Tumaas ang kanyang presyon, so in-stabilize muna, pina-inhale ng oxygen, nagka-hyperventilate, at nung na-stabilize ay inilipat na sa Makati City Jail. And huli na lang po, Secretary, no? Kasi meron din pong motion o kumbaga hiniling din ng ilang mga senador na humarap sa kanilang pagdinig sa Senado, itong si Napoles, bukod pa po dun sa mga whistleblowers. Gaano ka-likely yung possibility na padaluhin dun sa mga hearing itong si Napoles considering the threat that she is having right now? Nasa korte yan. Ang korte magdidesisyon yan. Alright, maraming salamat. Okay, thank you. Maraming salamat po, DILG Secretary Mar Rojas. Magandang umaga po.